Mukhang hindi kinaya ni Kai Sotto ang mataas na expectations ng mga fans sa kanya. Well, natural namang tumataas ang expectations, especially kung nasubaybayan mo ang kanyang rise to stardom. Ang ginulat ang mundo became a phenomenon simply because of Kai Sotto. It's not about the vloggers or the content creators of Ginulat ang Mundo. Sumikat si Kai Sotto ng husto dahil sa kanyang insane skills in relation sa kanyang height. Especially sa point of view ng isang Pinoy fan na ngayon pa lang nakakakita ng katulad ni Kai Sotto na legit 7'3" na may legit na mga galaw. And I am not exaggerating here. Siguradong si Kai Sotto mismo, alam niya na magaling siya at hindi lang siya matangkad. Pero bago yan ay papasadahan muna natin ang latest sa NBA. Boom! Pasok! Welcome to Express Info. Do you want to have these exclusive Puma Rise Nitro basketball shoes? Because once we reach 200k subscribers, we will be having this giveaway. Just comment to win. Shoes are promoted by Kai Sotto himself. Just like this video, and most importantly, comment anything positive about Kai Sotto. It's easy. Commenting is the key to win. Share your positive comments about Kai Sotto. Do it now na. Win the prize. Stay tuned for more updates. Kabayan Jordan Clarkson, kinalampag ang Indiana Pacers. Papasok sa laro ang Utah Jazz na merong 5-game winning streak. Ang last na talo ng Jazz ay laban sa Boston Celtics. Yan ang ating balita ngayon, pero para sa mga bagong pasok dito sa ating channel, ay pakisubscribe naman dyan. Salamat po. Utah Jazz versus Indiana Pacers. Sino ang pipigain? As usual, kabayan Jordan Clarkson, naglaro na naman na parang starter. First quarter, Lauri Markkanen bumida agad. Eto, another easy 2 points. Boom! Pasok! Di talaga paaawat itong si Markkanen for 3 sa Paul. At Colin Sextons, di rin pahuhuli. And of course, kabayan Jordan Clarkson, tanggap ng pasa for an easy dunk with no defenders. And this makes 29-22 lamang ang Utah Jazz. Second quarter, dito na mas lalong ginaganahan itong si Clarkson. Gandang atake sa loob. Boom! Pasok! And back-to-back driving layup. At eto na naman, buhat talaga ni JC ang team. Eto, good assist kabayan sa two-handed slam ni Walker Kessler. Trying to find his rhythm again. Markkanen deep, but he did that, forcing the early timeout. Cross court for Markkanen. Sexton. At Colin Sexton, di rin pahuli sa opensa. 64-50, end of the second quarter, lamang ang Utah Jazz. Third quarter na, tambak na lalo dito ang Pacers. Lagpas na sa 20 points ang lamang ng Utah Jazz. At nag-showtime na lang ang mga Utah Jazz players. Markkanen, catch and shoot. Making the game team look easy. Was the weakness for the Jazz. At Jordan Clarkson, umaarangkada pa rin. JC, he'll swing it off to Sexton. At parang tapos na ang laban dito sa third quarter pa lang. End of the third quarter, 105-79, baon ang Pacers ng 26 points. Fourth quarter, trying hard itong Pacers na makaalagwa sa kanilang pagkabaon. Pero di talaga papayag si Jordan Clarkson. Boom! Pasok! At sa huli, panalo ang Utah Jazz 135-105, talo ang Indiana Pacers. Kai, anong feeling mo pag nakikita mo yung mga ganun na YouTube videos, post na, alam mo yung ginulat mo mundo? Nasanay na rin ako eh. Lagi ko na nakikita sa internet kung anong ang gawin ko, nakagulat daw. Kaya, yun. Ay, so, ito, ginulay ang mundo.
In fact, nung nagsimula pa lang si Kai Sotto sa kanyang journey, ay bukang bibig na niya ang kanyang pangarap na makapasok sa NBA bilang first homegrown Pinoy. Lahat ng mga interviews ni Kai Sotto ay palagi niyang sinasabi with confidence na makakapasok siya sa NBA. And true enough, ito ang pinagkunan natin ng basihan dahil if ever makakapasok talaga si Kai Sotto sa NBA, ay tiyak gugulatin niya ang mundo. In fact, si Kai Sotto pa mismo ang nagsabi noon na hindi lang ang makapasok sa NBA ang kanyang pangarap, kundi ang magiging isang NBA All-Star. Yes, galing yan mismo ni Kai Sotto at wala tayong rason na hindi maniwala sa kanya. Alam niya ang kanyang ginagawa at ang kanyang mga sinasabi. Pero sa latest interview ni Kai Sotto ay mukhang nawala ang kanyang confidence sa kanyang NBA dream. Nag-iiba na ang tono ng kanyang mga salita. At mas pinili pa niya ang mga katagang ginulay ang munggo. Something na malaking question mark sa kanyang confidence. Well, hindi pa naman huli ang lahat. Dapat lang ibalik ni Kai Sotto ang kanyang confidence nung nagsimula pa lang siya. Mas maigi pang gugulatin ni Kai Sotto ang mundo kaysa ginulay ang munggo. Everyday na makikita ni Kai Sotto ang mga ginulat ang mundo videos, ito ay magsisilbisa ng reminders kung gaano siya kagaling, isang NBA talent at isang all-star material. At yan ang gusto nating ma-realize ni Kai Sotto bawat ginulat video. Kaya from now on, let's inspire Kai Sotto at dapat niyang balikan ang mga panahon na kinonsider siyang bilang best big man sa Amerika. And from a fan standpoint, magaling naman talaga si Kai Sotto pero mukhang nagka-problema sa kanyang passive approach sa game. He should be the tiger in the group. Bata pa naman si Kai Sotto pero mukhang ito ang kanyang dapat gagawin. Huwag magiging kengkoy dahil magaling ka pa naman. I don't like na parang inis mo lang ang kanyang talent ng kanyang mga kakampi. And Kai Sotto should show that he is the alpha. At ito ang dapat gagawin ni Kai Sotto upang mag-iiba rin ang tingin ng mga NBA coaches and scouts sa kanya. He is always smiling. I mean, basketball is a serious business. Dapat ay nakafocus lang. I never see Michael Jordan smile during games. Not Kobe, and not even LeBron. Kahit pa sa PBA, si Junmar, hindi yan nag-smile during games. And players like Robert Jaworski, Alvin Patrimonio, Samboy Lim, and other elite basketball players. Kaya binansagang soft si Kai Sotto. Pero kung nakafocus naman si Kai Sotto, ay may ibubuga naman siya. And I am the last fan to remain kahit wala nang iisang fan na maniniwalang makapasok siya sa NBA. Alam ko na makakapasok si Kai Sotto sa NBA. It is just a matter of time. Pero in the process, ay dapat ring ibahin ni Kai Sotto ang kanyang approach bawat laro. Huwag magiging tupa. Dapat ay magiging tigre. Kabayan Jordan Clarkson, kinalampag ang Indiana Pacers. Papasok sa laro ang Utah Jazz na merong 5-game winning streak. Ang last na talo ng Jazz ay laban sa Boston Celtics. Yan ang ating balita ngayon. Pero para sa mga bagong pasok dito sa ating channel, ay pakisubscribe naman dyan. Salamat po. Utah Jazz versus Indiana Pacers. Sino ang pipigain? As usual, kabayan Jordan Clarkson, naglaro na naman na parang starter. First quarter, Lauri Markkanen, bumida agad. Eto, another easy 2 points. Boom! Pasok! Di talaga paaawat itong si Markkanen for 3 sa Paul. At Colin Sextons, di rin pahuhuli. And of course, kabayan Jordan Clarkson, tanggap ng pasa for an easy dunk with no defenders. And this makes 29-22 lamang ang Utah Jazz. Second quarter, dito na mas lalong ginaganahan itong si Clarkson. Gandang atake sa loob. Boom! Pasok! And back-to-back driving layup. At eto na naman,
buhat talaga ni JC ang team. Eto, good assist kabayan sa two-handed slam ni Walker Kessler. At Colin Sexton, di rin pahuli sa opensa. 64-50, end of the second quarter, lamang ang Utah Jazz. Third quarter na, tambak na lalo dito ang Pacers. Lagpas na sa 20 points ang lamang ng Utah Jazz. At nag-showtime na lang ang mga Utah Jazz players. At Jordan Clarkson, umaarangkada pa rin. At parang tapos na ang laban dito sa third quarter pa lang. End of the third quarter, 105-79, baon ang Pacers ng 26 points. Fourth quarter, trying hard itong Pacers na makaalagwa sa kanilang pagkabaon. Pero di talaga papayag si Jordan Clarkson. Boom! Pasok! At sa huli, panalo ang Utah Jazz 135-105, talo ang Indiana Pacers.